Good morning, good afternoon, good evening. This is Tito Dustin. And today, hindi mga laptops ang i-vlog natin. Well, mukha silang laptops, but these are actually tablets. These are Lenovo tablets. We have the Lenovo Tab, and then we have the Yoga Tab here, and the Idea Tab. Specs are different, prices are different, isa-isahin natin. Bakit mga tablets ang binavlog natin? Bakit hindi laptops? We are, yes, laptop factory, pero we just noticed na isa to sa mga best sellers ni Laptop Factory. From the entry level, to the medium level, even to the high end. So, itong 3 models na to, mabenta kay Laptop Factory. Ang sabi nga ni Lenovo, nung nagpa-purchase kami nito, Laptop Factory, we thank all our customers nga pala for patronizing, supporting Laptop Factory. Dahil sa inyo, naging top din tayo sa pagsesell ng mga tablets. In case that you're interested on buying a tablet, probably this video might help you na at least I'll just quick show kung ano yung mga specifications and features nitong Lenovo Tab, itong Idea Tab, and the Yoga Tab. Samahan nyo ako, and if you want to skip this video, we'll divide it into 3 in case that you are looking for a specific model. Samahan nyo ako, tignan natin kung anong meron dito sa mga Lenovo tablets na to, bakit siya naging mabenta dito sa Laptop Factory. First of all, ito muna ang i-vlog natin. Itong Lenovo tablet na ito. Ang SRP nito is actually mga nasa around 10,000. But here in Laptop Factory, sometimes we're just selling it only around 5,000. At minsan, binabundle natin to sa ating mga laptops. For example, pag bumili ka ng laptop, may free na ganito. Paano nangyayari yun? Actually, recently, ito no, maraming salamat ulit sa mga customers natin. Nakikita nyo dyan sa mga ibang videos natin na namigay tayo ng mga ganito. And we are continue giving iba't ibang giveaways. Alam mo, Carl, probably mamigay kaya tayo nito sa ating YouTube video sa tingin mo? G? Palag? O, palag! Wow. After this video, mag-ano ako ng mga question at sino man ang makaano ng tamang question, ibibigay natin itong Lenovo Tab. At syempre, yung winner will be on the next video. But the question will be on this video, so watch the whole video kasi anytime magtatanong ng mga question at kung sino man may tamang sagot, ipaparaffle natin yan at kung sino ang tama, ibibigay natin itong Lenovo Tab M10 na to. Okay sa inyo? Katulad ng ginagawa natin before. Ngayon, ang winner will be on the next video. Okay? So, good luck. Anong meron dito sa Lenovo Tab? First of all, let's start with the box. Once you buy this, pag in-open nyo, ang unang ano sa inyo, the tablet itself. And underneath the tablet, of course, nandito yung kanyang pin. Let's try to open it. Okay. So, we got a SIM card ejector here. Tingnan natin. All hopes up. Okay. There you go. Okay. SD card! Pero, dito dapat ang SIM eh. Diba sa mga cellphone, may SIM dito, may SD card dito. This is just an SD card. I'm sorry. Wala siyang lagay ng SIM card. So, it's still a Wi-Fi only tablet. Sama natin yan sa cons. We also have here printed materials. Yan. What is this? It's just telling here kung ano yung service center ni Lenovo. Nandito rin yung contact numbers ng service center ni Lenovo. By the way, this is not just for the tablet. Probably, this is also for your laptops and any Lenovo devices. Basically, kung merong ganyan, this tablet comes with a warranty. Okay? And we also have here the charger. Yung charger niya medyo maliit because it's just a tablet, but this is from USB Type A to Type C. I'm pretty sure that you could actually use other Type C chargers for this Lenovo tablet. What else? Wala siyang kasamang casing, wala siyang kasamang earphones katulad ng mga mobile phones. Now, let's talk about the tablet itself. Ports muna tayo. We got here an audio combo jack. We also have here the Type C. We also have yung SIM card or pag nilagyan mo ng pin, this is an SD slot. Wala siyang kasamang SIM card. On the other side, it's the power button and the volume button. On this side naman is the speakers. Now, let's talk about the specifications. The processor of this, the Unisoc T610. It's kinda 1.8 GHz nga pala. The memory of this tablet is 3 GB, while the ROM, ang tawag nila, or the storage, is 32 GB eMMC. Kaya meron siyang SD card slot kasi una-una, medyo mababa nga naman yung storage niya, 32 GB eMMC. So, dyan papasok yung bibili ka ng 64, 128. Kaya napaka-importante na SD card slot nito. The total screen nga pala is 11-inch. About the weight of this tablet, it's weighing 471 grams, so that's half a kilogram. The resolution is 1920 by 1200. So parang laptop lang na naka-aspect ratio na 16 by 10. The operating system of this is Android. Ngayon, probably titignan nyo gano'n ka-smooth. Honestly speaking, let's not sugarcoat it. Hindi siya gano'n ka-smooth. Hindi gano'n kabilisan ang kanyang refresh
refresh rate. As you could see there, meron siyang lag or meron siyang delay, pero hindi naman sobrang bagal o hindi naman nag-hang. So I think this is really ideal sa mga bata, sa mga estudyante, or if you're looking for a tablet with a tight budget, baka kabagay sa inyo to. Let's check the camera of this naman. Camera quality of this Lenovo Tab is, of course, saktuhan lang, hindi kagandahan, hindi naman ganun kapangitan. And this is the rear camera of this Lenovo Tab. Sakto lang, hindi kapangitan, hindi ganun kagandahan. Quick pros and cons tayo. So let's start with the cons. Number 1 is yung kanyang storage, 32GB is a little bit low for a tablet. Even the memory, 3GB is a little bit low. Pero yung pros naman is the price. Ang SRP nito before is mga around mga nasa 10,000. But now here in Laptop Factory, binabundle lang natin to sa laptop or binibenta natin to ng mga around 5,000. That's still a decent price kasi unang-una, Lenovo tablet is still a Lenovo tablet. Quality-wise, yes. Specification probably poor, pero yung quality ng Lenovo, alam niyo naman na medyo kilala ang Lenovo sa magandang quality. Now, let's proceed on the other tablets. Let's talk about the IdeaTab Pro. Next on our lineup is this Lenovo IdeaTab Pro. If you're looking for medyo high-end talaga, but it's not really that pricey, I think bagay sa inyo to. Ang tawag dito is like a 2-in-1 tablet, laptop. Bakit naging tablet, laptop? Well, it comes with a keyboard and a pen, and pwede siya maging tablet. Pero, this is not a Windows OS. It's still an Android. Now, let's check what's inside this Lenovo IdeaTab Pro. Unang-unang bumungad sa inyo is this box, and nandito ang kanyang tablet and even yung kanyang keyboard, and it comes with a casing nga pala. We have here a pen, and we also have here yung mga extra pen tip. We also have the printed materials, and we also have here a SIM, or we called it probably an SD card slot. Dito naman sa kabilang side is yung kanyang charger. Ang maganda naman dito sa Lenovo IdeaTab Pro na ito, no? Tingnan nyo, hindi siya yung pinaka-flagship niya, pero parang kala mo almost flagship. Ang ganda ng kanyang itsura. Yung tablet itself, which is this one. And by the way, nakakabit siya sa kanyang casing ha, for protection. Tanggalin natin sa kanyang casing. Ito mismo yung tablet. And ang maganda dito, no? Yung keyboard niya, this is magnetic. Kasize na niya yung laptop. Pinanipis. Ang gando. Actually, hindi mo na kailangan tanggalin yung casing niya. Itong slot na to, that's sakto para sa kanyang pen. Magnet. Alright, so going back, it's color gray from everything, no? And yung kanyang casing, kakulay din ng kanyang tablet. And may kita nyo dito, meron siya dito yung stand. And pwede siyang i-adjust ng kung anong gusto mo. Kung anong level gusto mo. Pwede pa ganyan o kung gusto mo pa ganyan. If you're looking for on-the-go or portable tablet, think ito na yun. Alam nyo, maganda dito, no? This comes with a PC mode. Meron siyang tablet mode. Ayun nyo. Ngayon, naka-tablet mode, di ba? PC mode. Oh. Diba? O, meron siyang mouse cursor kasi meron siyang tracking pad. Yung keyboard mo may tracking pad. Akala mo laptop. Ang processor nito is the MediaTek Dimensity 8300 with a 3.35 GHz. The memory of this is 8 GB and the storage is 256. And meron siyang tinatawag na ARM G615MC5, yung kanyang dedicated graphics. And the display is 12.7 inch. The resolution is 2944 by 18,400. And ang maganda dito, 144 Hz na yung kanyang refresh rate with a 400 nits. About yung kanyang speed, hindi ko na notice yung bagal. Well, alam niyo naman, na-gamer ako. Yung onting FPS drop, pansin ko. And napansin ko agad yan doon sa Lenovo M10. However, dito sa kanya, sobrang smooth. So kaya, if you're looking for talagang pinaka-sweet spot na tablet, I think ito yung bagay na bagay sa inyo. Tignan natin yung bigat nito with the casing. Ang bigat niya is 1.2 kg. Parang ano na rin, no? Bigat ng laptop. Ang normal laptop naman kasi is mga nasa 1.5 to 2 kilograms. Meron lang tinatawag na lightweight laptop na 1 kilogram. So, it's really not that big. Well, kasama kasi yung casing eh. Baka if without the casing, mas magaan to. But sino magdadala nito ng walang casing, di ba? Kasi yung casing nito, it already comes with a keyboard. And speaking about keyboard, di alphanumeric yung keyboard niya. Pero it's a QWERTY na kumpleto. And with a tracking pad. About the ports naman, meron siyang Type-C on this side. Dito rin yung speakers niya. On the top is yung kanyang volume. And on the other side is yung kanyang power button. And we also have here a card slot na gagamitan natin ng SIM injector. Tingnan natin kung ano yung nasa loob nito.
Same like SD card. Pwede mo lagyan ng SD card. Pero parang 256 is actually malaki na para sa tablet, no? And by the way, I almost forgot, meron tong kasamang pen. And ang maganda din sa pen na ito, Type-C. Hindi ka na mahihirapan na maghanap ng battery. Kasi normally kasi ang mga battery ng mga pen, di ba? Hindi nga ata siya AAA eh. So, ang hirap maghanap ng battery ng pen. So, this one, don't worry, naka Type-C na ito. Sino ba ang target market nito? Well, napakabagay nito sa mga graphic artists. It comes with a pen, you can actually draw here, and ang ganda ng kanyang display. Tingnan natin yung tingnan natin yung camera kung maganda rin. Alright, so this is the front camera of this Lenovo Idea Tab, no? And okay naman. Maganda naman yung camera niya. Ayan, no? And what you're hearing is also the audio quality coming from this Lenovo Tab. Mamaya play nga natin. Oh, now, let's try the rear. And then we also have dyan si Carl. Okay, so this is the rear camera. Yung rear camera niya, kaparehas lang din ng front camera, no? Yung quality, hindi ganun kagandahan. Well, hindi naman kasi to katulad ng cellphone. Pero ang medyo napapansin kong probably cons nitong tablet na ito is yung kanyang price. Kasi ang presyo nito, ang SRP nito is around mga nasa 25,000. Pero dito sa Laptop Factory is only around mga nasa 21 to 22,000. Now, mga laptops ngayon nagsisitaasan ng presyo. Yung i3, presyo na yun ng 25,000 and above. But this one, ayan, around 21,000. Do you think it is a decent price? Ngayon, hindi ko sinasabing maganda ang kanyang presyo, pero ang daming bumibili nito sa amin. Last but not the least, if you're looking for a flagship Lenovo tab, dyan papasok si Lenovo Yoga Tab. Anong meron dito sa Yoga Tab? First of all, mas maliit yung box niya compared dun sa Idea Tab. Ito yung talagang high-end nila. What's inside it? Meron pa ditong thanks for choosing our products. So, dito sa box na to, sa thanks for choosing na ito, nandito yung kanyang casing and yung kanyang keyboard. And then, the tablet itself. Ang ganda ng presentation niyo. Ngayon, tatanungin nyo, baka yan na yung pamigay natin. Wag naman, baka mawalan na ako ng trabaho. Di ba? Probably next time. Anyways, balik tayo. Printed materials and you also have the warranty here. We also have here an extra pen tip para mapalitan. We have the cable and we also have here the charger. Yung charger na ito is Type-C to Type-C na. And mas malaki yung charger nito compared sa mga ibang tablets. And we also have the pen. Now, let's talk about the tablet itself. With the pen, pero without the pen, wow! Yung kanina, color gray. This one is parang cream white. Ang ganda, oh! Wow! Ganda. So, it's also magnetic. Yan. And then, eto, paano to? Magnetic din. Oh, astig! Merong Yoga logo here. And then, dalawa yung camera lens niya. Yung doon sa IdeaPad, isa. And then, tingnan mo yung casing. This is also magnetic. Oha. And then you do your artistry mo. Wow, na. Sabi ako nga si Sir Rain, gusto kong bumili niyan, Sir. Bakit mo bibilhin to? Sige nga, eto, nagbibigay ng feedback yun. Wait lang, eto. Kunin mo. So, Carl, bakit hindi yung Idea Tab ang bibilhin mo? Bakit itong mas mahal? Anong meron dito? Kumbaga, Sir, versatile siya na pwede mong maging tablet, pang drawing, pwede din siya PC mode. So, ako, syempre, as video editor, pwede din ako mag-edit dito ng video. Sinasabi mo na pwedeng mag-video editing dito. Yes, sir. Definitely pwede photo editing dito. Pwede din, sir. Canva, ganon. Yes. Meron din bang Adobe Premiere o Photoshop sa Android? Yun ang hindi ko pa na-try, sir, pero feeling ko pwede kasi may PC mode siya. May PC mode siya. Oh, okay. Coming from our video editor na si Carl. Kung mamimili siya dun sa tatlo, ayaw niya yung M10 eh. Ang gusto niya, etong Yoga Tab. Specification wise, yes, baka syempre, mas mataas specifications nito. Ito na nga yung pinaka-flagship ng mga tablet. Quick specification tayo. Etong Yoga Tab is already a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. This is also 3.3 GHz. And 12 GB na yung kanyang memory with a 256 SSD. Sana ginawang 512, no? Para medyo malaki. But, baka meron din siyang walang storage. Walang micro. Ayun lang. Isasama natin sa cons yan. And then, this is 11.1 inch and it is 3,200 by 2,000. And this is already 800 nits. Yung kanina, yung Idea Tab is 400 nits. This is 800 nits. Anong ibig sabihin nun? To make the story short, pwede mo nang gawing flashlight to sa gabi. Pero actually, mga flashlight, mga nasa 1,000 nits and above. Pero imagine mo, gagawin mo sa 800 nits? Check naman natin camera. Kung bang pang flagship ba ang kanyang camera. Alright, camera quality. Actually, okay ang camera quality niya. This is sa front cam.
And malinaw, oh. So, mas maganda to. Hindi, napansin ko. Ano pala? Ano ba to ang damit ko? Ano ba to? Gusto't mayaman ba to? Ngayon ko lang napansin, no? Hindi ko napansin sa ibang sa ibang tablet kasi, medyo malabo dito, kitang-kita Kitang-kita nga ata yung balakuba ko, So, sobrang clear na camera ng front niya. Now, try naman natin yung kanyang rear cam. Alright, rear camera. Ayan, that's the rear camera. Medyo okay naman. So, kung ano yung front niya, yun din yung parang yung camera quality niya. Sapat hindi of course, mas maganda yung rear camera niya compared dun sa dalawa. Now, let's talk about the pros and the cons of this Yoga. First of all, let's start with the cons. Napansin ko, wala siyang additional storage. Katulad ng dalawang tablet na pwede ka maglagay ng SD card. But this one, medyo wala na. Another cons na napansin ko dito, if you're buying a premium pen, it should be premium din ata dapat ang pen mo, di ba? And wala siya yung saksakan ng Type-C. So, paano to? Paano to charge? O sabi nila, Magnetic? automatic na daw siya. Automatic siya na-charge pag nakakabit, no? Okay, wow. Ano pang cons nito? Probably putim? Putim. Ibig sabihin, puti na nangingitim. Hindi katulad ng gray na alam mong kaya niya mag-withstand ng iba't ibang dumi. Katulad ng IdeaTab. Don't get me wrong, isa sa mga pros niya, ang ganda niya tingnan. Ang slick, ang slim. 11.1 inch lang. Tapos, imagine mo kung gaano kabigat to. Tingnan mo, 800 grams. It's only 0.8 kilograms. Yung IdeaTab na yan is 1.3. So, mabigat yan. Pero ito sobrang nipis, sobrang gaan. Pero of course, kailangan mong alagaan sa pagpupunas kasi medyo may pagka-cream white siya. And about the pros of this, katulad ng mga sinabi ko, maganda yung kanyang camera quality, maganda kanyang sound quality, and this is already a tablet laptop. And about the specs, syempre mas mataas ang specifications nito. This is already a Qualcomm Snapdragon, which is yun yung currently narinig nyo sa mga flagship na mga cellphone. So nandito na rin siya. Pero ang price point nito, ang actually yung SRP nito is mga around mga nasa 35 to 40,000. But dito sa Laptop Factory is only around mga 31,000. Sa tingin nyo, sulit ba siya or hindi? Or probably, bili na lang ako ng laptop kung ganon. But if you are a tablet or Android enthusiast rather than a Windows, I think bagay na bagay din sa inyo to. There you have it. So sana nakatulong tong video na to sa pagde-decide ko anong klaseng Lenovo tablet ang bibilhin ninyo. Now, as I mentioned, I promise na mamimigay tayo na itong Lenovo Tab M10 na to. My simple question is, ilan ang branch ni Laptop Factory and ni Circuit Base? If you know the answer, kindly comment down below and you have a chance na manalo nitong Lenovo Tab M10 na to. And probably soon, hindi na ito pamimigay natin. Probably, ito na. Or probably, ito, di ba? Pero ngayon, can't afford pa ako dyan. Sorry, okay? For the meantime, ibalik na muna natin yung pag-giveaway natin sa video kasi we're doing this kasi maraming salamat sa inyo. Patuloy sa pagtatakilik sa Laptop Factory. And, isa pa nakakatulong sa amin, liking and subscribing on this page is really much appreciated. Okay, if you know the answer, comment down below because on the next video, ipapakita natin kung sino ang nanalo nito Lenovo Tab M10 na to. Alright? So then again, this is Tito Dustin. Thank you for staying this long and see you on our next video. Have a good day. Bye-bye.